So guys, share lang to sa inyo. Ito yung problema sa GCash. Sa ibang phone kasi mahirap talaga siyang mabuksan kahit mataas naman yung specs ng phone. So may mga phone talaga na mahirap buksan yung GCash. So ang gawin mo dyan, ito experience ko to at ito sa phone ko na ito Vivo to na phone. So kaya nagkaroon din ako ng issue dyan sa Samsung dati, yung phone. Sa iPhone ko, wala namang issue sa iPhone. Talagang mabilis yung iPhone. Ma-open Gcash. So, ito Vivo. So, ang gawin mo dito is hindi naman to hindi naman to bago. Ito yung mga tutorial na sa YouTube or sa tutorial dyan. Punta ka sa settings. Ito yung unang ginawa ko. Pero nung unang ginawa ko to, hindi pa rin siya mabuksan. At sa steps 3 na ginawa ko is yun, nabuksan siya. So ito munang gagawin natin. Papunta tayo sa steps 3. Punta tayo sa settings, tayo about phone. Tapos dito tayo sa software information. Tapos dito tayo sa build number. Pindutin mo lang dyan hanggang 5, 6, 7. Yan. 7 times kung pinindot itong build number at lumabas na yung na-open na yung dapat i-open na ang developer option. Sa akin 7 times pero di ko alam sa iba. Pero pindutin mo lang hanggang ma-open yung developer option, lalabas siya na open ang developer option. So balik tayo sa settings. Then dito sa settings, hanapin yung developer option. Kung hindi nyo makita, dito tayo sa search sa settings. Search natin developer or developer option. Ayan, lumabas yung developer option. Pindutin mo lang yan. At i-off mo. Ayan, i-off natin. So, make sure din na naka-off tong EOM unlocking. Dapat naka-off din yan. Tapos, balik tayo sa home screen. Tapos, usually kasi yung mga Vivo, may ganito iManager. Pindutin mo yan. Kasi security yan. Ayan. Dito tayo sa ito. Sa Gcash, under siya sa kategory sa payment safe. So, ang ginawa ko dyan, yung mga payment safe, pinoprotect kasi dito yung sa Vivo to na phone. Yung mga katulad ito, wallet, mga bank app. Kung i-on mo yan, naka-security yan, i-review pa yan ng system ng phone mo. Kung may mga malicious na mga software na dapat ma-hack yung account mo or harmful sa information mo. So dapat naka-off yan para hindi na i-check sa Vivo. Hindi na i-block yung transaction mo sa anumang payment app or anumang bank app. So ayan, disable dapat yan. Tapos dito na tayo sa app mismo ng Gcash. So ang gawin mo dyan is
i-hold mo, press yan, tapos lalabas to. Magpa-pop up tong ganito. Dapat dito ko sa app information or app info. So kung naka-on tong force close dito, pindutin yung first close at i-force close mo. At next is storage cache. Stored cache or stored cache. I don't know kung ano talagang pronunciation dyan. Tapos kung naka-on tong clear cache, i-clear mo dyan. Tapos clear storage. Tapos delete. So bali, ilang beses mo yan, mga sa akin 5 beses ko to gagawin bago ako mag-proceed talaga mag-open sa GCash. So balik na naman tayo, tapos clear, tapos ayan, kung sa sinabi ko kanina, kung naka force stop siya, naka on yung first stop, i-force stop mo siya, tapos dito tayo next sa storage. Tapos kung naka clear cache siya, i-clear cache mo siya, clear storage. Ayan, bali 5 pieces ko to binalik-balik bago ako mag-open. So mag-open na tayo ngayon sa app natin sa GCash. Tingnan natin kung ma-open na ba. So yan, syempre babalik ka sa talagang first time na mag-login ka. So medyo hassle siya, pero ma-open naman siya. Ayan, ilagay natin yung number natin dito. OTP. Copy lang natin. Tapos ayan na. So dito guys, sa GCash, would like to know your location. Huwag mo nang i-share location yan, kasi pag share location mo dyan, kumbaga i-navigate pa ni GCash yung location mo. So baka kung anong makita ni GCash dyan, may threat ba sa account mo, hindi siya i-proceed ni GCash. So no thanks lang tayo. Tapos pay natin. So yan guys, na-open yung account natin.